Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa aking bagong segment, ang take ko, attack ni Attorney Ricky Tumutorgo. Mga kabunyog, kung bago kayo dito sa segment na ito yung segment ko na maraming nagme-message sa akin. Attorney, ano ang take mo dito? Ibig sabihin, inaalam nila, ano yung masasabi ko dito sa mainit na balitang ito o dito sa issue na to? Tulad ngayon, may 3 tayong issues na bibigyan ko ng take ko. Kinasuhan na, kakasuhan itong si Diskaya. Tungkol ito doon sa maanumalyang proyekto sa Davao Occidental. Ang lumalabas, panahon pa pala ni Duterte itong kaso na to. Anong take ko dyan? Yun. Isa pang mainit na balita ngayon, inanunsyo na ng Malacanang, nag-resign na si Department of Justice Undersecretary Juju Cadiz. Controversial ito kasi ito yung ito di umano yung bagman ni PBBM. At na-feature ito sa investigative journalism ng Rappler. Usapan natin to. Anong take ko dito sa pag-resign ni DOJ Undersecretary Juju Cadiz? Panghuling topic natin. Noong hindi pa Blue Ribbon Committee Chairman si Senador Ping Lacson, nag-deliver siya ng privilege speech. In-expose niya yung maanumalyang mga proyekto sa Mindoro, sa Oriental Mindoro. Ang congressman doon, sa isang distrito doon, ay si Congressman Panaligan. Nabanggit ito ni Senador Ping Lacson sa privilege speech niya. Ngayon, kinasuhan na yung mga officials ng DPWH na involved doon. Nakulong na nga yung 8 eh. Pati yung mga SunWest officials may kaso na, pero hindi pa rin nahuhuli. Hindi pa rin naaaresto. Ang tanong, bakit yung congressman? Hindi ba siya ang proponent ng projects na yon? Magkakaroon ba ng ganung projects nang hindi alam ng congressman? Mukhang naiiba yan. Bakit? Kunyari, bakit hindi nakasuhan si Congressman Panaligan? Yun. Anong take ko dyan? So ito mga kabunyog, ang aking bagong segment na attack, ang take ko ni Attorney Ricky Tumutorgo. Unahin natin yung pagkaso kay Sara Diskaya. Bakit kay Sara Diskaya? Kasi sa kanya nakapangalan yung St. Timothy. At alam niyo naman itong mag-asawang Diskaya, napakarami nitong tinayong mga construction companies. Para halos masulo nila, mamonopolyo nila ang mga proyekto ng DPWH. Kahit nga sa ibang ahensya o departamento ng gobyerno, mayroon silang mga kontrata eh. Kasi ang dami ng kumpanyang itinayo nitong mag-asawang Diskaya. Pero pagdating doon sa Davao Occidental, St. Timothy ang kinasuhan doon. St. Timothy. Nakapangalan yon kay Sara Diskaya. Kaya si Sara Diskaya ang kakasuhan dito. O ngayon, pangalawang batch na ito ng kasong isinampa ng ombudsman. Kasi yung unang batch ng mga kaso, yung doon yan sa Oriental Mindoro. Kaya doon nakasuhan yung mga Mimaropa, Region 4B, DPWH officials, at saka yung SunWest. Kasi yung SunWest yung construction company involved doon. Pero itong pangalawang batch ng kaso, Davao Occidental naman. Bakit Davao Occidental? Kasi ito kasi ghost project na naman eh. Pag ghost project kasi madaling patunayan. Kasi bakit? Simple lang naman. Mayroong pondo, mayroong proyekto, nabayaran na, fully paid na yung kontraktor at completed na daw. Pero nung binisita mo, hindi naman completed. O kaya, matagal nang reported na completed, ngayon lang tinatrabaho. Obvious yun, nire-remedyohan na lang. Yan yung nangyari dyan sa proyekto na yan sa Davao Occidental, sa bayan ng Jose Abad Santos. Ang halaga ng proyekto, 96.5 million, revetment project. Ibig sabihin, pag revetment,
flood control yan. Sino ang kontraktor? St. Timothy. Sara Diskaya ang nakapangalang may-ari. Anong taon? Ito yung dito mga kabunyog. 2022 GAA ito. Ibig sabihin, General Appropriations Act ng 2022. So kung 2022 yan, GAA, naaprubahan yan 2021. Ibig sabihin, ang budget na yan ay pinag-usapan sa Kongreso, pinirmahan ng Presidente 2021 yan, December. Kasi budget ng 2022, dinideliberate yan ng Kongreso at inaaprubahan ng Presidente bago matapos ang taong 2021. So, Presidente niyan si Duterte. So, itong kasong ito ito rin yung inanunsyo ni PBBM. Inanunsyo ito ni PBBM. Maghanda na para arestuhin sila Diskaya at ang mga officials ng DPWH na involved. Ito yon. At ito rin yung nag-press con kanina lang ang ombudsman, si Miko Clavano. Yung opisina ng ombudsman nag-press con kanina. Inanunsyo nga nila na isasampa na. Either ngayon or bukas yun. No bail ito. No bail. Kaya lang, kung titingnan natin, 2022 GAA ito na 96.5 million. So panahon ito ni Duterte. Panahon ito ni Duterte. Totoo, umupo sila PBBM 2022 June. Pero siyempre pag upo mong 2022, yung budget mong minana, budget yan ng nakaraang administrasyon. Kasi 2022 GAA. Ang unang budget na talagang care of kay PBBM yung 23. Pero itong budget na ito, 2022 GAA. Ganun kalakas ang Diskaya sa panahon ng Duterte. So panahon pa ng Duterte, talagang nandiyan na yung mga flood control na yan. Hindi ito 2022 lang. Panahon ni Duterte nandiyan na yan. Ang Diskaya ay lalong lumakas sa panahon ni Duterte. Kaya lang, nung panahon ni Marcos, nagpatuloy. Lalong lumala. Pero nagsimula, panahon pa ng Duterte. Ito yung katunay niya. Kaya, paano ngayon didepensahan ito ng mga DDS? O paano didepensahan? Panahon ito ng Tatay Digong nila. At ang kontraktor, Diskaya. Diskaya, na alam naman nating pinuprotektahan ng mga senador na kakampi ni Duterte. Si Marcoleta, pinuprotektahan si Diskaya. Kaya nga, hindi natin alam ano bang gagawin dito ni Diskaya. Kasi pinapaaresto na ni PBBM, pinapaaresto. Pinapahanda na ang pag-aresto kasi ipafile na yung kaso. Pagka-file ng kaso, warrant of arrest. Pagkatapos niyan, aarestuhin na si Sara Diskaya. Pinahahanda na ni PBBM. May magagawa pa kaya dito si Marcoleta? Kasi ang gusto ni Marcoleta, ilagay sa witness protection program ang mag-asawang Diskaya. Ay wala na. Ano na to? Warrant of arrest na ang pinag-uusapan dito pag-aresto na. At panahon ito ni Duterte. Panahon ni Duterte itong pondo na to. 2022 GAA 96.5 million. Sa bayan ng Jose Abad Santos, Davao Occidental. Ang hindi lang natin alam, sinong proponent nito? Sinong proponent? Congressman ba ng Davao Occidental or senador? Pwedeng senador na taga Mindanao. Hindi natin alam. Si Bongo ba? Si Bato? Sinong congressman? Hindi natin dapat palalimin ito. Kaya nga nakakalungkot na ang mga nakakasuhan lang DPWH saka kontraktor ganun din yung nangyari doon sa Oriental Mindoro Yung unang batch ng ikinaso ay ang nakasuhan lang ay DPWH, yung 8 na aresto na or yung iba nag-surrender, DPWH yun. At saka yung SunWest kasi sila ang kontraktor doon sa Oriental Mindoro, kasama na si Saldico. Pero yung congressman na proponent noon, hindi. Kung sino mang congressman yun. O senador ba? Or sa NEP ba yan direkta? Ganun lang naman ang proponents Direkta sa NEP, ibig sabihin DPWH na kaagad yan. Pangalawa, congressman ng district o kaya senador. Yan lang naman ang posible niyan. Ay dito sa mga nakakasuhan, walang congressman, walang senador Bakit? Ganito na rin naman, ganyan din dyan sa na yan. Davao Occidental na naman. Kakasuhan daw sila Diskaya at saka yung construction company, St. Timothy.
Kakasuhan din yung mga DPWH officials ng Davao Occidental. Paano yung kontraktor? Ay, paano yung congressman? Involved ba siya dyan? Hindi ba kanya yan? Sino? Senador? Sinong senador? Si Bato ba? Si Bongo? Yan. Dapat maanuan yan. Kasi ang malinaw naman dito, panahon pa ni Duterte ito eh. 2022 GAA. Mahihirapan na naman dito magdepensa ang mga DDS. Ha? Oh. Pangalawang ano tayo, mga kabunyog, mga kababayan. Pangalawang topic. Itong tungkol kay Department of Justice Undersecretary Jojo Cadiz. Mainit na issue ngayong araw. Bakit? Kasi inanunsyo na ng Malacanang sa pamamagitan ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro, inanunsyo niya na nag-resign. Nag-resign at tinanggap na ang resignation nitong si Jojo Cadiz. Itong si Yusek Jojo Cadiz ay napaka-kontrobersyal. Bakit napaka-kontrobersyal? Unang-una, nabanggit ito ni Saldico sa kanyang video. Anong pagkakabanggit kay Jojo Cadiz? Nung sinabihan daw siya, ayon kay Saldico, na i-insert yung 100 billion na mga proyekto, order daw yun galing sa presidente. Sabi ni Saldico. Ang pinaabot daw yan sa kanya ni Yusek Adrian Bersamin. Bakit daw siya naniwala na yun ay talagang galing sa presidente ang order na yon na 100 billion insertions? Kasi nandun si Yusek Jojo Cadiz, sabi niya. Si Jojo Cadiz, sabi niya, malapit sa presidente yan. Kung hindi yun galing sa presidente, kukontrahin yun ni Jojo Cadiz kasi trusted ng presidente si Yusek Jojo Cadiz. Nabanggit yan si Jojo Cadiz ni Saldico. Na ito sa meeting nila ni Amina Pangandaman, nandun si Yusek Adrian Bersamin at saka si itong Yusek Jojo Cadiz. Pangalawang pagkakabanggit dito sa Yusek Jojo Cadiz na ito ay nung sinabi niya na ang order ng presidente, yung kanyang kickbacks na i-deliver ni Saldico, ibigay lang kay Jojo Cadiz. Dun lang, kasi yun lang ang trusted niya. Bumili pa umano ng isang bahay doon sa South Forbes, sa Tamarin Street, at ang taga-receive doon ng mga deliveries na mga pera para sa presidente ay itong si Jojo Cadiz. So trusted talaga ito. Kaya tinawag itong bagman ni PBBM. Yan yung version ni Saldico. Kaya lang hindi masyadong pinaniwalaan nga dahil nga ito naman kasing si Saldico hindi naman umuwi sa Pilipinas. Pangalawa, sinasabi niya wala siyang natanggap kahit piso. Ayun, yung kredibilidad nasira eh. Matindi sana yung mga aligasyon ni Saldico. Pero mayroong hiwalay diyan na artikulo ang Rappler. Sa artikulo ng Rappler, ni-research talaga ng Rappler itong si Jojo Cadiz. Napag-alaman na itong si Jojo Cadiz ay kaprobinsya ni PBBM, Ilocos Norte. At trusted talaga ito ni PBBM. Matagal niya ng aid ni PBBM. At na-appoint ito, ayon sa Rappler, na-appoint ito bilang DOJ Undersecretary 2022, pag-upo ni PBBM. So yan yung ano dyan. At ang isa pa, noong 2023, ayon sa artikulo ng Rappler, nagtayo ng construction company si Jojo Cadiz, 2023. At ang ginawang may-ari nito o nakapangalan itong construction company sa kanyang anak na nung panahon na yon 19 years old pa lang. So parang ang pinapalabas dito ng Rappler, napakaano naman, coincidence. Ano ba yan? Coincidence na biglang nagtayo ng korporasyon, construction company, si Jojo Cadiz noong 2023. Kapi-presidente pa lang ni PBBM. At ang ginawa pang owner o may-ari ay yung 19 years old niyang anak. At matapos mabuo yung construction company na yan, ayon sa Rappler, nakatanggap ito o nakakuha ito ng 250 million pesos na projects. Sa ng project na yan ay dun sa Ilocos Norte na home province ni PBBM at ni Cadiz. Kaya medyo masyadong nadadawit ang presidente. Nadadawit ang presidente dito kasi nababanggit bagman ni PBBM, home province ni PBBM yung project.
at na-appoint ito bilang USEC ng DOJ panahon ni PBBM. Nagtayo pa ng construction company 2023 at nalagyan pa ng pondo 250 million. Ang iimbestigahan diyan kung yun bang 250 million ay galing sa insertions ni Sandro Marcos. Kapag napag-connect-connect yan, may madadawit dito si PBBM. Kaya itong pag-resign na ito ni Jojo Cadiz, tama lang yan na mag-resign siya. Pero dapat ipakita ni PBBM na malinis siya sa issue na yan. Malinis siya sa issue na yan. Dapat imbestigahan ito. Dapat imbestigahan para makita totoo ba talaga na yung mga aligasyon laban dito kay Jojo Cadiz ay totoo. Totoo. Kung totoo yan, alam ba yan ng presidente? Kung hindi alam ng presidente, kung si Cadiz lang ang nakakaalam niyan, diskarte niya lang yan, hindi alam ng presidente, dapat lumabas yan. Para di madawit si PBBM kay Cadiz, dapat seryoso itong imbestigahan ng ICI at ng Ombudsman. Ang problema dito, malaking challenge din ito kay Ombudsman Boying. Bakit? Iimbestigahan niya ba ito? Kakasuhan niya ba itong si Cadiz? Na una, naging USEC ito ng DOJ sa panahon na sekretary siya. Ano yan malaking challenge ito kay Ombudsman Boying. DOJ secretary siya ni PBBM. Naging USEC din ito ng DOJ panahon din ni BBM. Appointed siya ni PBBM si Boying, appointed din ni PBBM itong si Jojo Cadiz. Buti sana kung ito'y appointee ng mga nakaraang pang-administrasyon. Parang minanan lang ni Ombudsman Boying. Pero sabi naman ni Ombudsman Boying, napanood ko yung interview, tinanong na siya tungkol dito, sabi niya, wala sa kanyang, hindi niya ito, kahit pa naging USEC niya yan, nung siya'y sekretary ng DOJ, hindi niya raw yan i-consider. Kung talagang may ebidensya daw yan, kakasuhan niya. Sana! Ito yung problema, ito yung sinasabi ko na habang tumatagal, marami pang lalabas dito, palapit ng palapit kay PBBM tong mga to. Hindi pwede itong hindi seryosohin na imbestigahan. Kasi yung connection kay PBBM napaka-direct na Direkta na Direkta na Unang-una, na-appoint 2022. DOJ, kababayan niya pa sa Ilocos Norte. At trusted aid na daw ito ni PBBM noon pa. At nagtayo pa ng construction company 2023. Nakapangalan sa anak niyang 19 years old. Na nabigyan kaagad ng pondong 250 million nung napakalaki ng mga ng ipapaliwanag nito ni DOJ Undersecretary Cadiz. Kung dapat para malinis dito ang presidente, malampasan niya ito. Pero kung kakalimutan lang ito na ganyan lang, wala, masisira si PBBM dito. Katulad din nung ang issue kay Amina Pangandaman, dun sa dalawang undersecretary, si Adrian Bersamin, Undersecretary Traigib Ulaybar na, tapos si Executive Secretary Lucas Bersamin, dapat imbestigahan din yun. Para maging malinis talaga ang presidente dito sa mga isyung ito. Kasi Malacanang ang nai-involve na dito Ang sabi ni Ping Lacson, hindi naman alam ng presidente lahat ng nangyari na yan. Ginamit lang daw ang pangalan niya. Ganon din ba dito kay Cadiz? Ganon din ba? Yun bang 250 million na yun na pundon na proyekto? Si Cadiz lang ang nakakaalam? At hindi rin alam ng presidente yon? Medyo seryosong mga bagay ito, mga kabunyog, mga kababayan. Anyway, ang isa pang gusto kong ibigay yung take ko, itong nangyari sa Oriental Mindoro. Tandaan natin na nung una, hindi pa Blue Ribbon Committee Chairman si Ping Lacson. Ang Blue Ribbon Committee Chairman ay si Marcoleta. Pero kahit hindi pa Blue Ribbon Committee Chairman si Ping Lacson, na talaga siya? Nag-iimbestiga na siya tungkol sa mga anomalya sa budget, sa flood control, infrastructure. Talagang yan naman ang advocacy ni Ping Lacson. Nung hiwalay doon sa investigasyon ng Blue Ribbon, mayroong privilege speech na diniliver si Ping Lacson.
Natatandaan natin yun. Diniliver niya yung privilege speech niya. At isa sa kanyang binanggit ang issue ng Oriental Mindoro. Kasi matindi yung Oriental Mindoro eh. Unang pumutok agad yan, halos kasabay ng bulkan. Yung governor ng Mindoro, Oriental Mindoro, si Governor Dolor, bumisita doon sa isang site ng proyekto sa flood control sa isang bayan doon sa Oriental Mindoro. Hindi siya pinapapasok ng security guard ng construction company. Instruction daw ng construction company na huwag papasukin sino man. Sabi niya, kahit ako, governor, hindi pwedeng pumasok. Probinsya ko to. Ayun, mainit na issue yon. Sumunod, bumalik siya doon. Kasama niya na ang regional director, si Gerald Pacana. Kasama niya na yon. May kasama na siyang media. Ngayon, nai-expose na ngayon na grabe, substandard talaga yung proyekto. At hindi lang pala yun sa isang bayan. Ilang bayan yun ng Oriental Mindoro. Lumabas na rin na ang construction company doon na ay SunWest. SunWest kay Saldico. Yun. Pero ito, sa privilege speech ni Lacson, binanggit niya na ang congressman na involved dyan ay si Congressman Panaligan. Nabanggit yan ni Ping Lacson. Pero kaagad-agad na si Panaligan nag-deliver ng kanyang speech din sa House, sa Kamara, hindi daw siya, nagpa-interview rin siya sa media, hindi ako involved dyan. Hindi sa akin na project yan. Okay, nakapagpaliwanag siya ng side niya, pero nagpatuloy ang investigasyon. Binisita ni Vince Dizon yan, kaagad-agad nakita ang anomalya sa projects na yan. So yan ang unang kaso na isinampa ng ombudsman. Yan yung first batch. Yan yung na-issuehan ng 18 o 17 yon na warrants of arrest. Yung 17 o 18 na warrants of arrest na yon ay para sa mga officials ng Mimarupa. Kasi ang Mindoro sakop ng Mimarupa, Region 4B. So nasampahan ng kaso yon. Plus yung mga officials ng SunWest, kasi sila yung contractor doon. Plus si Saldico, kasi SunWest yan. But ang problema, wala yung congressman. Sino bang proponent ng project na yon? Si Saldico talaga? Or may congressman? Katulad ng sinabi ni Ping Lacson, si Panaligan. Bakit hindi nakasuhan si Panaligan? Nangyari. Talaga bang hindi siya involved? Inimbestigahan ba siya? Wala tayong nalaman eh. Wala tayong nalaman. Basta't hindi na lang sinama sa kinasuhan. Dapat may paliwanag niyan. Hindi naman magkakaroon ng pondo yan na ganyan kung walang proponent. Ang proponent niyan, either DPWH mismo, direkta na sa NEP, o kaya congressman, o kaya senador. Ibig sabihin, si Saldico, ang nag-propose ng project sa Oriental Mindoro, hindi niya naman area yon. Sa bagay, may konsepto ng tinatawag na sagasa, sinagasa ni Saldico, ang Oriental Mindoro, pumayag si Panaligan na pasukin yung kanyang distrito na hindi sa kanya nagkortesiya si Saldico. Mukhang mahirap yan. Kaya kailangang ipaliwanag to. Bakit hindi kasama sa kinasuhan si Panaligan? Talaga bang hindi siya involved doon? Wala eh. Hindi natin alam kung anong nangyari sa ICI. Hindi nga kasi naka-live stream, hindi naka-public yung live streaming ng ICI. Yun ang problema diyan. Pero ang sinasabi ko lang, nabanggit kasi itong si Congressman Panaligan ni Ping Lacson. Nabanggit ito. So bakit ngayon hindi nakasuhan? Na-clear ba ito? Na-clear ba? Hindi ba talaga siya sangkot? Parang ganun eh. Ganun ang lumalabas. Hindi sangkot si Panaligan. Ibig sabihin, si Saldico lang talaga. Si Saldico lang. Pumasok ng Oriental Mindoro si Saldico, naglagay ng pondo doon, sagasa. Hindi alam ni Panaligan. Mukhang yan eh. Sa ganyan na billions na projects ang pinag-uusapan, napasok ang distrito mo, ay ang mga kongresista, pag distrito mo, hindi ka papayag na mapasok yan. At saka malalaman mo rin naman, magre-report yung district engineer mo eh, sa'yo eh. May pumasok ditong pondo na ganito. Ano to mga kabunyog, mga kababayan? Ang daming dapat nasagutin sa mga nangyayaring ito. Tayo'y nagtatanong lang. Kung hindi naman talaga sangkot si Panaligan, parang blind siya nila Saldico, okay. Pero hindi nga ba talaga siya naimbestigahan ba talaga si Panaligan? Talagang cleaner ba siya ng ICI at ng ombudsman? Magandang malaman din yan ng bayan. Kasi nabanggit yan ni Lacson sa kanyang privilege speech eh. Ang nalaman lang natin, pagkatapos ng privilege speech ni Lacson, nag-deny si Panaligan.
Pero mahirap yung denial lang eh. Kailangan dun totoong investigasyon na malaliman. Dapat clear talaga ng ICI at ng Ombudsman. Wala tayong nalaman na gano'n. Ang nalaman lang natin, hindi kasama sa kinasuhan si Panaligan doon sa, kasi ito nagiging trend eh. Nagkakaso ang Ombudsman, ang kinakasuhan, kontraktor at DPWH. Pero yung politiko, wala. Hindi nyo ba napapansin? Walang politiko. Ha? Walang politiko. Magkakapundo ba yung Oriental Mindoro na yon na projects kung walang politiko na nagpundo? Ha? Ganon din yung Davao Occidental. Magkakaso na naman ngayon. Si Diskaya na naman ang kakasuhan at saka yung mga DPWH officials. Wala na namang politiko. Pwede ba yon? It's either congressman or senador. Mindanao yan, Davao, baka si Bongo o kaya si Bato. Ha? Or baka presidente mismo kasi NEP, DPWH na mismo direkta. Oh, yan yung dapat malaman ng taong bayan. Ang gustong makita ng taong bayan, yung may mapapanagot na politiko. Pangalawang batch na ito, na ipafile na kaso. Yung una, yung Oriental Mindoro. Yung pangalawa, yung Davao Occidental, walang politikong nababanggit. Walang congressman, walang senador, walang DPWH Central Office, secretary man lang, or USEC man lang. Wala. Yan ang ano. Diyan mapoprostrate ang taong bayan. May pinagtatakpan ba? Hindi natin sinasabing involved si Panaligan. Ang gusto lang natin maklear, sino ang proponent ng project? Napakalinaw naman, napaka-basic. Ha? Ang lahat ng projects ay may proponent. May proponent. Doon nagsisimula ang source ng fund. Hindi malalagyan ng pondo yan, ng project yan, at hindi mapupunduhan yan kung walang politikong nagpundo niyan. Yan yun. At yung politikong nag-fund niyan ay may kontraktor na kausap. Yan yun. Oh. Wag tayong pinagluloko dito. Ito yung malungkot. Okay, nagkakaso na nga. Pero bakit walang politiko? Pangalawang batch na itong Davao Occidental. Yung unang batch, Oriental. Ang politikong nabanggit dyan ni Ping Lacson, Panaligan. Ngayon, nawala sa kinasuhan. Hindi ba talaga siya involved? Yun ang dapat malaman ng taong bayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,